Good day everyone, it's Ed for Tukoy from AMD Wheels, and for today's video, mag-review tayo about sa isang hybrid natin na model dito sa Honda cars. So which is yung Honda HR-V 1.5 RS and hybrid. So tara guys, check na natin. AMD Wheels, best deals. AMD Wheels, best deals. AMD Wheels, best deals. AMD Wheels. Yeah. So kung naghahanap kayo ng hybrid and itong Honda HR-V, hindi nyo pa na-check. So bagay na bagay sa inyo ito. So malamang no. So ngayon kasi meron tayong crisis sa gasolina and naghahanap normally tayo ng napakatipid na sa gasolina, syempre sa kilometer per liter pa lang hinahanap natin. And ang pinaka parang patok na patok ngayon is yung mga hybrid natin and yung mga full EV natin. So tingnan natin tong Honda HR-V kung bakit ninyo ito pwedeng i-consider as your daily car or daily partner. So una sa lahat, syempre didiretso na tayo sa engine ito. So sa engine natin is 1.5 liter double overhead cam and with electric motor na. So full hybrid na tayo. So sa hybrid natin, we have the 131 PS. So pinaka magandang performances natin, electric natin. And then ito guys comparing. So comparing to Honda CR-V, Honda Civic which has a 2.0. Ito kasi is 1.5 liter. So una sa lahat, expected na natin na napakatipid. So paano siya naging matipid kung ginagasolinahan? Kasi una sa lahat, itong hybrid kasi is full EHEV na siya and self-charge na siya. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-plug in. So kung hahanap kayo ng sasakyan na matipid and baka nakatira kayo sa condo, di ba? Bawal doon maglagay ng mga charger ng mga EV and hindi nyo, kailangan nyo talaga is hybrid. Bagay na bagay sa inyo ito. So una sa lahat, self-charge siya. So kailangan nyo lang magpagas and yung pinaka-gasoline engine natin is pinaka-purpose niya is i-charge yung battery natin, yung lithium-ion natin na battery. Yung pinaka-battery natin, lithium-ion yung pinaka-battery natin dito sa EHEV. So, paano siya nag-work? So, nangyayari, self-charge siya. So, nagbubukas lang or gumagana lang yung pinaka-gasoline engine natin para i-charge yung battery. So, for example, sa mixed driving natin, city driving and highway, kaya niyang mag 18 to 22 km per liter. Imagine that. Sa isang litro mo, kaya mong mag-travel up to 22 kilometers. So, wala kang problema kahit traffic pa yan, sobrang traffic sa tinitiran nyo o sa pinakalugar ninyo, sobrang tipid nito. Plus, syempre, Honda badge siya, no? So, kung medyo nagdadalawang isip ka pa sa mga, syempre, may mga ibang brand which is mga China brand. Kung nagdadalawang isip ka pa na kumuha and hindi ka pa nagtitiwala sa mga ganong brand, bagay sa inyo to, Japanese brand, Honda. So pagdating sa maintenance natin, same with the gasoline engine natin na every 10,000 or every 6 months, whichever comes first. So ganun. So syempre, napaka-ganda niya pagdating sa maintenance. And tara, isa-isayin na natin kasi sa mga features niya like yung Honda Sensing. Sa Honda Sensing kasi, walang ganyan yung mga ibang competitors natin na hybrid and fully EV. So sa Honda Sensing natin, we have the lead departure, auto high beam and low beam. Meron tayong adaptive cruise control, meron tayong mga lane keeping assist, and madami pang mga features ng Honda Sensing natin na wala sa mga competitors natin. So pagdating sa price natin, this one is 1,799,000. So yung price natin is almost 1.8 na. And then for the ganitong kulay, premium opal, additional 20,000 tayo. So pagdating dyan, syempre ito ang maganda guys hindi siya nalalayo sa mga China brand. Bakit pa kayo magsa-China brand? Pag HR-V na tayo. So pagdating sa headlights natin, all LED, high beam, low beam, and sequential na yung pinaka-signal lights natin. So pag sequential siya, so ito, buksan natin. Ganito yung itsura niya pag sequential. So mapapansin nyo, sa mga iba natin, ayan, pag sequential siya, ibig sabihin na yan. Hindi siya isang glass lang. So yan. So parang gumuguhit siya ngayon. So yan yung sequential na tinatawag.
And then, syempre yung fog lights natin, LED na rin. So fog lights, LED, high beam, low beam, DRL, daytime running light natin. Yan, high beam, low beam, di ba? Napakaganda. Napaka-futuristic na lalo na to, tinan nyo. Di ba? Pag diretso ganun lang. So hindi siya katulad ng Honda Civic, hindi siya katulad ng Honda City natin na isang parang bulb lang. Pagdating dito, ito, napakaganda ng grills natin. This is a RS, yeah, RS grills. Yes, wala. And then RS badge. Tapos yan, meron din tayo. Yan, pag may mga blue. And so yung pinaka, ibig sabihin, hybrid na tayo. So, pagdating sa lower part natin, yung chin natin, it's a combination of high gloss black and chrome. So, yan. So, pag tinignan natin yan, so wala yun. So, ayan, appreciate natin siya. Diba? Napaka-pogi. Tapos, nagdadagdag kasi ng accent yung grills, nagdadagdag ng yung dark chrome, nagdadagdag din siya ng ano. So, buksan natin yung engine kasi di ko na rin pala napakita. So, yan. So, imagine that for 1.799, tapos na yung problema mo, na-solve na yung problema mo sa gasoline, diba? Sa pinaka... Yung presyo niya sa BRP? PX? 1.7, so 300 ito. Nagtatanong si Omar kasi syempre lagi natin na-release yung Honda BRV which is 1.4. So magdadagdag ka na lang sa budget mo ng 299, makakatipid ka na sa gasolina. However, pagdating kasi sa HRV, pag kinumpare mo, kung nagko-compare ka ng BRV, ang BRV kasi normally ang mga target market natin doon is nagsa 7-seater sila. So this one is 5-seater lang. So yun yung malaking factor din sa mga ibang mga clients natin. So ito, may mga hood insulator pa rin tayo. So check niyo yung pagkakagawa. Yung details niya, napakaganda. So ito may Meralco na tayo, wire. Meralco. Meralco. So parang, ano, so dyan. Parang ano kasi, no? Siya yan, yes, protection siya sa, di ba, sa mga electric yan, di ba? So talagang kailangan mo ng mga hard, ano talaga plastic. Yan, so, Hindi siya basta-basta. Oo, hindi siya basta-basta. Hindi yan yung pambahay. Baka isipin niya parang pambahay ito. Pero kasi pag nakita niya may orange line na ganyan, ibig sabihin, matic na yan, EHEV siya or electric na siya. So dalawa yung engine natin. Isang 1.5 engine na gasoline engine and meron tayong electric engine na sa 100 over 130 PS. And then imagine that, ang torque nito is 253 Newton meter. Lakas. Ang lakas, di ba? Kasi compared to 1.5 liter, di ba? Kung 1.5 liter tayo, like the Honda City or BRV na sa 145 torque. So, ang layo ng torque nila. Dahil nandito. Yes. Tapos, actually ito guys, pag in-start nyo siya, very smooth, wala kang ma-feel na ano. Kasi kanina in-start ni Omar eh. Wala kang naramdaman, di ba? Hindi mo napansin na Hindi ko napansin siyang nakabukas. Kasi nasa labas ako. Tapos siya, habang nagvi-video siya sa loob, may naamoy lang ako. Kasi dito sa showroom, bawal i-start. Nagtigas ang ulo nito ni Omar. In-start yung kotse, naamoy natin yung ano. Kaya ako natanong, kasi hindi ko narinig yung di ba, normally pag nag-start tayo ng gasoline engine, may redondo, di ba? Ito kasi wala eh. So ito yung mga fuse box natin, yung battery. So iba yung battery na to. Yung battery natin na 1SM na to is for pag-start lang ng gasoline natin. Pang-start lang yan ha. So yung lithium natin, nandun siya sa loob. And plus, yung takot na takot dito sa mga range, may mga, may mga ayaw mo nang magpapagas ka habang pupunta ka ng Baguio, tapos yung range mo 400 lang. Hindi mo kailangan nito kasi hindi siya plug-in, so self-charge siya. So kahit nagpapreno ka, kahit nagkukruise ka, nag-charge siya. So napakatipid dito guys. Meron kaming na-interview about dito sa naggumagamit ng EHEV. Imagine that, sa isang buwan niya lang, isang beses lang siya nagpagas. Ganun siya katipid. So, if ever na interested kayo, gusto niyo magpa-test drive, kontakin niyo lang ako. Meron tayong free test drive for this one. So, next natin, tara, check natin yung sides. So, dito na tayo magpo-focus sa side ng Honda HR-V RS. So, una sa lahat, dito, mapapansin niyo, for the RS variant, naka-glossy black yan sa side niya. So, glossy black. Yan, di ba? So, itong pinaka-collab niya na to is nagbibigay accent siya na syempre SUV tayo. Di ba? And then,
for the side mirror natin, body color siya and with integrated side turn lamp. Tapos yan, no? Auto yan. And pag sinabi mong auto, yan, auto fold. Yan yun. So, ibig sabihin, pag nilock mo siya, unlock mo siya, nagpo-fold and unfold yung mismong side mirror natin. So, yan, lalak ko yung unit. So, yan, di ba? So, pagdating sa, ano natin, may control siya para mag-remote engine start. So, may remote engine start pa rin tayo. O, para saan yung remote engine start natin? Ang remote engine start kasi natin, ang pinaka-purpose niya is pwede mong may-start yung kotse using the key fob kahit medyo malayo ka para lumamig na yung cabin, ano mo. So, pwede mo rin siyang So, yan. Pwede mo rin ibaba yung mga walang tao sa magic, di ba? So, pwede mong kontrolin yung mga windows natin using the key fob. So yan, with the combination ng remote engine start and yung automatic natin pwedeng buksan with using the key fob, mapapalamig natin ng mabilis yung pinaka-cabin natin, sa cabin temperature natin. Syempre, lalo na ngayon, no? Ito, tag-init, lalo na yan, di ba? Mabilad mo yan, naka-leather ka. So, before ka umalis dito sa dealer, pwede mong i-remote engine start and ibaba yung pinaka-nut. So, yan. Nakikita nyo may mga character lines, yan. So, very simple and very clean. Yung itsura, mukha siyang coupe. Imagine that. Pagdating dito, di ba, isang pinaka-feature niya is this one. So, yung mukha siyang 3-door lang. So, yan. So, pag ground clearance natin, regarding sa ground clearance natin, it's 196. So, napakataas na yan. So, pagdating naman dito, ito. So, Yokohama naman, and Blu-ray. So, hindi basta-basta na branded na yung pinaka-tires natin. Tapos, R18 yan or 18 inches mags. Mukha siyang floral. So, mukhang flower yung natin, di ba? 5-stud. Tapos, ventilated disc brake, yung harap, tapos syempre disc brake, solid disc brake yung likod. Meron din yung ABS, meron na rin yung EBD, meron na rin yung mga vehicle stability assist, meron na rin syempre hill start assist, lahat ng assist, pati ako, i-assist ko na ngayon. So yan. So tingnan natin, pagdating sa syempre wala tayong roof rail. Pero syempre, pwede mong lagyan pa rin ng mga box yan. Kasi SUV na yan eh. Kung gusto mong mga light trail, diba? Pwede na yan. So pagdating sa ilalim natin, may mga chrome accents. Tapos glossy block. Sa door handles naman natin, equipped na rin siya ng smart entry. So, meron na rin tayong smart entry, meron na rin tayong keyless entry, walk away, meron na rin yan. So, sobrang dami na rin. So, tara, check na natin itong likod. So, ngayon, magpo-focus naman tayo dito sa rear portion ng Honda HR-V. So, napakaganda. Tinan niya, napaka-sporty tingnan, no? Parang siya eh, parang futuristic. Tinan niyo yung LED bar na yan, no? So, talagang isang line siya, connected na siya, and naka-smoke siya. So, ibig sabihin ng smoke, clear lang yung lens and wala kayong makikitang red. Yung unlike sa mga Honda Cita, BRV, di ba mga red yung pinaka pinaka-cover. So ito, try natin patayin muna. So yan, pag sinabing smoke, taillights, yan, white lang siya. So pag naka-off siya, yan, makikita nyo. So once na i-start nyo yung kotse, tsaka lang siya magre-red. Linis. So malinis tignan and elegante and futuristic. Alam niyo ba yung mga Japanese car like yung mga Honda Jazz na EHEV or yung mga hybrid, ganito lang, mga clear lens lang. Even sa mga Honda City or Honda Grace na tinatawag nila. Kasi yung Honda Grace, yun yung Honda City. Pero ang tawag nila doon sa Japan is Honda Grace since makikita mo yung difference ng hybrid tsaka gasoline na siya. So full EHEV na rin siya. So meron din tayong third brake light, LED, nakita niyo naman na kanina. So meron din tayong defogger and wiper. So syempre, meron din siyang 4-eye sensor. Aside from the 4-eye sensor, meron tayong reverse camera with 3 modes. And nakalimutan tayong lane watch. So doon sa may gilid, sa may side mirror natin. So dito makikita yung sa lower part, so nagko-complement din and makikita nyo yung pinaka parang talagang yung sequence no, from the front grills, front bumper, side skirt. So yan, meron pa rin siyang glossy block accent tapos dark chrome.
Tapos ito, syempre, power tailgate na rin siya. I'm the king of the lot. Spin the Power tailgate with walk-away. So, meron din tayong walk-away. Ito, medyo mababa yung bukas. Pwede nyo kasi siyang itodo actually. Sinet lang nila yung height. So, naset yung height. So, parang sinet ng ganito kababa lang. So, yun, meron din tayong tonneau cover dito sa loob. LED lights. Ito. Tapos, ito yung mga free natin. So, syempre, maghahanap na naman kayo ng spare tire. Wala tong spare tire since ang mga EHEV natin, nandito yung mga battery kasi aray mo. Sa na-ontog, ito, yung mga natin inflator. And ewan ko ba sa iba, gusto pa nila ng mga spare tire, meron na siyang sealant kasi. Tapos meron na siyang inflator. Hindi nyo na kailangan baklasin yung gulong. Kayo na bahala. Kaya na maano nyo na agad, makakabiyahin na kagad kayo. Basic lang talaga mo. Yan, napaka-basic. Kasi may mga iba, lalo na yung mga minsan may mga iba kasing mga, hindi ko naman sila masisisi. Gusto pa rin nila ng mga traditional na meron spare tire. And, Palit na lang. oo, napapalit-palit na lang nila. Which is mas hassle kasi yun eh. So dito kasi, may sealant ka na, hindi mo na kailangan pumunta sa mga vulcanizing shop. Or, siyempre, for the safety, for your peace of mind, pwede kang dumalo sa mga vulcanizing shop, sa mga tire shop, ganun. Pero ito kasi, mabutan ka anytime, pwede mong isaksak yung pinaka tire pressure mo, tapos yung pinaka natin, sealant, sasaksak mo na yun sa gulong, dire-diretso na yan, makakabiyahe ka na agad. So ito, may mga walk-away tayo. Walk-away, which means pag lumayo tayo, ito, lumayo yung key fob, yan, automatically close siya. So hindi ko na nasabi, no? Buksan na nga natin ulit. Ayan, o. So yan, tingnan niyo yung trunk space niya. Trunk space, tingnan natin yung trunk space. Ito, 404. 404 liters. Pero kasi na-fold natin, 60-40. So pag na-fold natin yan, na-flat na natin, yung second row, yan, it's over 1,000 liters. Ang laki niyan. Sobrang dami mo makakaga dyan. Grabe. Diba? So makakarga mo na yan. And then, ganyan ka lawak yan. So tara, pwede na natin So ngayon, dito na tayo sa second row. So makikita nyo yan. So may mga red stitches, red lines, chrome accent, piano black, ang daming details, bro. Dito pag binuksan. Pag binuksan, di ba? Ang ganda, di ba? Ang ganda. So, syempre, pagdating sa legroom, no question with that. Kasi malaki naman na siya. So, ito, meron tayong lalagyanan ng cup holder, Ayan, na juice. Ayan. So, Alam may ko French fries. French fries. Pwede rin yung French fries. Tapos dito yung ketchup. Ay, dito pala, konti lang yung ketchup. Lagyan ng ketchup tsaka French fries. Sakto. So, sakto na, no? May sausawan. Kasi kanina, nag-release kami ng Honda Brio, Walang sausawan din. Ngayon, dito may sausawan na ng French fries. So, ito, lalagyan na ng French fries. So, lalagyan na ng... Pwede rin, no? Lahat, no? So, ito, makikita nyo, napakaganda ng details, And, no? Diba? Kita niyo yung may mga tweeters dun sa harap, likod. Meron din, ha? So, walong speaker. Kompleto na, di ba? Hindi na madamot. So, meron na rin, pati dito sa likod, maganda na rin quality ng sounds mo. Hindi lang puro bass, di ba? So, makikita mo yung mga details. Ang ganda ng mga details, guys. Sobra. Ma-appreciate niya talaga. So, pagka kinumpare nyo sa other, makikita mo yung binayad mo, di ba? Sa mga... Kung nagko-compare lang kayo sa iba, kasi syempre, meron naman tayong medyo may mga mura namang EHEV dyan. Pero kasi ito, kung gusto mong medyo angat ka sa kanila, mas maganda yung build quality, Honda ka na talaga. Kasi no question tayo dyan, pagdating sa Honda, maganda talaga yung quality pagdating sa Honda. So sa upuan natin, it's a genuine leather, so hindi siya leather-leatheran lang. So meron din tayong armrest dito, ito. So di lang natin ang black ceiling, lahat. So meron din siyang ito. Tanggalin na nga natin to kasi kinakabit pa nila. Sino yun naman yan, no? Optional lang yan.
Pwede mo kasi siyang pwede mo kasi kung 'di ba normally kasi dito sa likod hindi na mga nagsi-seatbelt yung mga nasa likod, matitigas, mga immortal yung nasa likod. So hindi sila di ba? Sa gitna, may second row vent pala dito. May second row vent na tayo, tapos type C na yung charger natin, dalawa. Ano pa ba? Ayun, lalagyan na ulit ng french fries. Mas malaki na. Mas malaki na. Ito, large to eh. Dito kasi regular size lang. Kung regular lang dito. So dito, pagka mga large na yan, pwede nang lalagyan na ng french fries. Family size. Family size. So yung mga na. Walang so dito yan yung LED na rin yung mga dome light natin. So tara, dito na tayo sa unahan. Na lang natin, mabilisan na lang natin to. Best deals. BMB wheels. 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 Yeah. Best deals, I'm the king of the lot. Spin the tires, watch the rubber get hot. Hassle free, no stress in the mix. Keys in hand, no tricks, just clicks. Car reviews, got the knowledge on tap. Whip so clean, leave the critics in the gap. Transaction smooth like butter on toast. Pull off the lot, I'm the one they boast. Best deals.